said, "Hi, here am I, send me." And he said, "Go and tell these people." Isaiah chapter 6, verses 8. Okay. Amen. 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 Thank you, Lord. Okay. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Araw po muli ng Sabado, September 20. Talagang palapit ng palapit ang December. Malapit na po ang Christmas, malapit na ang Pasko, malapit na po ang kapanganakan ng pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo na ating sineselebre na kung ating tawagin, ito po ay Pasko sa atin. No po? Salamat po sa Diyos sa napakabuti niya sa atin na tayo po ay hindi po niya pinabayaan, hindi po niya tayo iniwanan, na ganun-ganun lang. Nakita po niya na tayo po ay nagkakasala, nagkakamali po. Still, hindi po pinatulan ng Diyos ang ating mga kasalanan ito po. Tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkukulang. Yan po ay sa pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ang nagbayad, siya po ang nagbata, siya po ang nagtiis para sa ating mga kasalanan. Purihin po natin ang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Okay. Salamat po. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan na series na ating pong pinag-aaralan sa mga salita ng Diyos. Ang series po natin, ang main title po ng series natin ay yung We All Have Our Own Pit. Number 3. Pangatlo na po ito. Ano po? Kumbaga, yung una po yung yung patungkol po kay Job. Ano po? Mamaya po i-review natin yan. Tapos po, ang kasunod ay itong last week, Saturday, ay patungkol po kay Moses. Ano po? Tapos ngayon naman po, ibang karakter naman po sa Biblia ang ating aaralin. Ang ating pagtutuunan po ng pansin. Okay. Ang basihan po ng ating mga pinag-aaralan sa ating devotion o sa ating mga mensahe, ano po. Ito po ay nakatala dito po sa 1 Korinto, kabanatang 10, talatang 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ito po ang ating main book, main scriptures na ating pinagbabasihan. Dito po tayo nakatindig. Ano po? Okay, ganito po. Ang nakasulat, Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Amen. At hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Salamat po sa Diyos. Talaga namang napakabuti niya sa atin na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, siya po ay lagi nang nakaantabay, siya po ay lagi nang pumapatnubay sa atin. Sa lahat ng ating mga pangailangan, God, our Savior is always there. No? He is always present. Sabi nga po rito, pagdating po sa mga pagsubok, ay laging siya ang magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Ang sabi nga po, dun sa binasa natin, tayo po ay hindi niya bibigyan ng mga pagsubok na higit pa sa ating makakaya. Meaning, yung pong mga pagsubok na dumarating sa atin ay talagang tansyado ng Diyos na, ito lang ang kaya niya. So, bibigyan ko siya, ganito lang ang pagsubok na ibibigay ko sa kanya. So, ganun ba na? Kumbaga, templado
ang ibinibigay ng Diyos sa atin para yung mga pagsubok na yan na darating sa atin, maski na sunod-sunod, patong, kabit-kabit yan, ah, makakayanan po natin yan, mapagtatagumpayan po natin, malulusutan po natin because God is our kakampi. Siya po ang ating kasama, siya po ang ating gabay, patnubay at tutulong sa atin. Okay. Ngayon naman po, sa ating pag-aaral, ito ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa buhay po ng isang karakter sa Biblia. Yan po yung una, bilang pag re-review, pag revalida, bilang pagbabalik tanaw, pagbabalik aral sa ating mga sa dalawang mensahe na ating pong binigyan pansin noong nakaraan. Unang-una po, ang sabi nga po we all have our own pit. Mayroon po tayong kanya-kanyang hukay, meron po tayong kanya-kanyang balon, meron po tayong kanya-kanyang impyerno, meron po tayong kanya-kanyang libingan. Yung po mga sinabi ko na yun, pit, sa English po kasi yung pit, nasa sa King James Version, yung pit, pwede po yung, po niya yung sa ibang version po, sa ibang translation po ng Biblia, ang pit ay nakasulat po doon, cistern po. Tapos po sa iba naman, hell. Tapos po yung iba, death po. Tapos po yung sa Tagalog, yun nga, hukay, balon. Po. Yun po ang pit. Okay. Ngayon po, ang tanong po na ating sinasagot sa ating mga pag-aaral, sa ating pagtalakay sa bahagi po ng Biblia na ating binigyan pansin po, ay yung katanungan na, why am I in this situation? Bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Bakit nandito ako sa ganitong pangyayari? No? Bakit ako? Why me? Bakit hindi siya? Bakit hindi sila? Ang okay. The sentence, ang unang tanong ay, why am I in this situation? Sasagutin po natin yan doon sa ating mga napag-aralan itong nakaraan. Doon po sa buhay ni Job na ating napag-aralan, si Job po, alam po natin na siya, noong mga panahon yon na siya po ay nabubuhay, siya po ang pinakamayaman doon sa lugar na yon na kanyang tinitirhan. Meron po siyang 10 anak, meron siyang maraming mga alagang hayop, tupa, kambing, kamelyo, at marami din po ang kanyang mga alipin o mga alila. Okay, alaga. Okay? Okay. Tapos po ang ganito. Ang sabi nga po dito, why am I in this situation? Bakit ako ay nandito sa ganitong sitwasyon? Bakit ako ay nandito sa mga ganitong pangyayari? Sapagkat dito po sa Biblia, doon po sa aklat po ni Job, ang pinakikita dito ng Diyos, dito po sa Book of Job, chapter 1, verse 8. Ganito po ang sinasabi. Po natin para maalala po natin yung mga nangyari. Job chapter 1 verse 8, ganito po. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Ang sabi po rito ay sabi po ng Diyos kay Satanas, have you considered my servant Job? Have you considered my servant Job? Sabi niya, nakita mo ba, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya ay may malinis na pamumuhay, hindi siya gumagawa ng kasalanan, may takot siya sa Diyos. Yun po yung sinasabi. Ano po ang ipinakikita rito? Ang ipinakikita po dito ay ipinagyayabang po
ng Diyos itong si Job kay Satanas. Ano po? Yun po yung mga ano eh. So tayo po, pag tayo po ay so nang ipagyabang po ng Diyos si Job kay Satanas. Ang sabi nga po ni Satanas dito, bakit? Matatakot ba sa iyo si Job kung hindi mo siya pinagpapala? Siyempre, pinagpapala mo siya kaya siya ay may takot sa iyo. Ang sabi po niya. Ngayon, ang sabi po ng Diyos kay Satanas, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero wag mo lamang siyang sasaktan. Ang sabi po ng Diyos sa kanya. So, ang nangyari po, lahat po ng mga ari-arian ni Job, yung pong kanyang mga kamelyo, mga baka, mga tupa, yung kanyang mga asno, yung kanyang mga alipin, siya lang lahat po ay nawala, kinuha po ni Satanas. At hindi lamang po yun, yung pong mga anak ni Job, sila po ay namatay lahat minsanan. All at the same time. Ang mga pangyayari po na iyon, pagkamatay ng kanyang mga anak at pagkawala ng kanyang mga ari-arian, ito po ay nangyari at naganap sa loob lamang po ng isang araw. Ngayon, yung pong na yun, alam po ninyo, si Job po hindi man po siya nagtanong sa Diyos na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ako po, Diyos, ay gumagawa ng mabuti. Ang pamumuhay ko po ay malinis. Ako po ay hindi po gumagawa ng kasalanan, hindi po gumagawa ng masama. May takot po ako sa iyo, O Diyos. May takot ako sa iyo, O Diyos. Alam po ninyo kung ang ginawa ni Job nung mangyari ang lahat ng ito? Dito po sa verse 20, Job chapter 1 verse 20, ano po ang nangyari doon? Ang sabi po ni Job dito po sa English, Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Ano po ang ginawa ni Job? Tumayo si Job. Hinapak niya ang kanyang damit, nag-aahit siya ng ulo, siya ay nagpatira pa sa lupa at sinamba niya ang Diyos. Dito po sa verse 21, ano po ang sabi niya? And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Sabi niya na Tapos po ang kaduktong nito, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang siyang nagbibigay at ang Diyos pa rin ang siyang kukuha. Purihin, sambahin ang Diyos sa lahat po nangyari sa buhay po ni Job. Hindi po siya nagtagalong na sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, bakit po nangyari sa akin ito? Kundi bagkus siya po ay nagpatira pa, sumamba, nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. At ako naman ay hubad din babalik. Job acknowledged what he is. Nung siya ay dumating dito, nung siya ay ipinanganak, totoo naman, wala po siyang dala. Tayo po lahat. Subalit nakakalungkot po, Nakakalungkot. Ito yung si Job ay naipagmalaki ng Diyos kay Satanas. Have you considered my servant Job? Dumating ang mga pagsubok sa kanya, hindi man lang po siya. Nagsabi na, hindi siya nag-question sa Diyos. Diyos ko, Panginoon ko, ba't nangyari sa akin nito? Alam po, iniisip ko lang po, kung mangyari ito sa buhay mo, kung mangyari ito sa buhay ng mga tao ngayon, magagawa po kaya nila ito? Na imbes na sila ay magpatira pa, magsumamba sa Diyos at magsabi na, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. At ang Diyos ang siyang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin, sambahin ng Diyos. Magagawa at masasabi kaya po natin, mga tao, ang ganyan.
Salamat sa Diyos kung ito po ay magagawa natin. Pero alam po ninyo, pag tayo po ay dumarating sa mga pagsubok, katulad po ni Job, tayo po ay ipinagmalaki ng Diyos. Doon po sa susunod na bahagi, chapter 2, doon po, yung pong buhay ni Job, ang sabi po ng Satanas, ng Diyos kay Satanas, chapter 2, doon po, chapter 2 verse 3, have you considered my servant Job? Sabi niya, ipinagmalaki, ipinagyabang niya uli ang Diyos, ang anak niya, ang kanyang lingkod na si Job. Ang sabi ni Satanas, bakit? Matatakot ba sa iyo si Job? Kung hindi mo siya pinahirapan. Ang sabi po niya, subukin mo salingin ang kanyang katawan. Subukan mo salingin at ikaw ay kanyang susumpain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Alam po ninyo dito, makikita po natin dito, ang Diyos ang may control kay Satanas. Hanggang doon lang mayroong limitasyon ang kayang gawin ni Satanas. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin ni Satanas. Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin makakaya, kundi sa halip, pagdating ng mga pagsubok na yan, tayo ay bibigyan niya ng lakas upang atin ito mapagtagumpayan, upang ito ay ating malagpasan. Sabi nga po, mabuti ang Diyos, nandyan siya. Hindi niya tayo bibigyan ng ganyang kabigat na mga pagsubok kung tayo ay hindi makakatagpo, hindi makakalagpas sa ganun. God will never give us this kind of pit. God will never give us this kind of hell in our life na hindi po natin ito makakayanan, sapagkat ang Diyos ang siyang tutulong at magbibigay ng lakas sa atin upang ito ay ating makayanan, upang ito ay ating mapagtagumpayan. Amen. Yun po pangalawang pagsubok na ginawa ni Satanas sa kanya. Itong si Job ay binigyan po niya ng mga sugat, binigyan po niya ng mga pigsa. Kung alam po ninyo yung kamansi o kaya yung jackfruit. Ganun po yung mga tinik-tinik na ganyan na ganun po ang imagination ko, ganun po karami yung mga sugat, mga pigsa ni Job sa kanyang katawan. Walang mahulugan ng karayom. Napakarami. Nagdudugo, makate, mahapdi. Sabi nga po sa kumukuha siya ng bibinga, yung pong nabasang na banga. Yun po ang ginagamit niya pangkuskus sa kanyang katawan, sa kanyang mga sugat. Dahil siguro sa sakit at saka sa kate. Sabi nga ng asawa niya, ito ang pinakamabigat Sumpain mo ang Diyos mo, upang ikaw ay mamatay na. Alam po ninyo, pagdating sa ganito man sitwasyon, sa tahanan, sa bahay, sa pamilya, dapat ang kapartner, dapat ang pamilya, ang membro sa pamilya, ang siyang magbibigay lakas loob. Pag nanghihina ang isang mananampalataya, hindi Minsan yung pangkasama sa pamilya, ito asawa mismo Minsan yung asawa pa mismo ang nagsasabi na, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka, naglilingkod ka pa naman, ganyan ka. Instead na palakasin, patatagan, patibayin ang pananampalataya ng isang tao, ng isang Kristiyanong nanghihina, nanlulupaypay, siya pa mismo ang magbabaon sa kanya doon sa tiyak na kapahamakan. Instead na encourage niya, sabi niya na, kaya mo yan. No! Ang sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo. Pero ang sabi po rito, ano po ang sagot ni Job sa asawa niya? Yun lang bang mga biyaya at pagpapala ang tatanggapin mo mula sa Diyos? Hindi rin ang mga pagsubok? Ang sabi po ni Job sa asawa niya, mga pagpapala lang? Bakit nga po? Gusto ng mga tao yung mga blessings lang, yung magaganda lang
May pera, malusog, walang sakit, walang karamdaman, masaya. Okay ang takbo ng buhay, okay ang takbo ng negosyo, maganda ang posisyon sa trabaho. Hanggang doon ang gusto eh. Pero pag dumating yung panahon na siya ay may sakit na, nawala ng trabaho, na bumagsak sa ang negosyo, nagka-problema sa anak, nagka-problema sa loob ng pamilya, sunod-sunod, patong-patong na trahedya ang nararanasan niya. Ganito ang nangyayari. Sumpain mo na ang Diyos. Sabi nga maraming mga Kristiyano, maraming mga nananampalataya ang dumaan sa mga pagsubok na pagdating sa dulo, sila ay tumalikod na. Iniwanan nila, tinalikuran nila ang Diyos na siyang nagpala, na siyang nagbigay ng kanilang mga pangailangan nung sila ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Pinagpalit nila ang Diyos sa kaunting kaligayahan. Yes. Pag dumaan sa mga pagsubok, pag dumaan sa mga paghihirap, forget God. Nga nagtatanong sa Diyos. Diyos, ganito naman nagagawa, naglilingkod naman ako Diyos Nagbibigay naman ako sa gawain, Lord Masipag nga ako sa gawain Halos lahat ng ministry kasama ako Pero bakit dumating sa akin ng ganito? Yan po yung attitude Pero itong si Job, ang sabi niya sa asawa niya, mga magagandang bagay lang ba ang pwede mo tanggapin mula sa Diyos? Mga biyaya at pagpapala lang ba pwede mong tanggapin sa Diyos? Yung bang mga pagsubok ay hindi mo matatanggap? Kaibigan ko, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga pagsubok na yan ay daranasin ng mga tao. Pero, tapat ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pag dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok, ang ibibigay niya sa atin yung ganito lang. Ang kaya natin hanggang dito, pero ang ibibigay niya hanggang dito lang. Hindi po niya sinasagad yung kaya natin. Sapagkat ang gusto ng Diyos, tayo ay magtagumpay. Makita ng Diyos na tayo ay tunay na lumalaban at nagtatagumpay sapagkat ipinagyayabang niya tayo. God is in control. Siya pa rin ang may control sa buhay natin. Siya pa rin ang may control kay Satanas. Siya pa rin ang may control kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Hanggang doon lang. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Ganyan ang nangyari kay Job. Yung tanong na, why am I suffering? Why am I in this situation? Sapagkat ang sagot doon, ipinagyayabang siya ng Diyos. Ikaw, kaibigan ko, mga kapwa ko Kristiyano, dumadaan po tayo ng mga pagsubok. Lahat tayo. Wala pong exempted dyan. Lalo na po kami na mga pastor na nagtuturo, na nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos, mas mabibigat po, mas matitindi, mas malalawak at mas higit pa ang paghihirap na dinaranas ng pastor sapagkat ang mga tagapangaral, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, sila ang unang-unang sinusubukan ni Satanas. Talagang pinipilit niyang ibagsak ang bawat isa na naglilingkod sa Diyos. Pinipilit niya ibagsak. Pero ang Diyos ay napakabuti. Ang sabi niya, hindi niya ibibigay sa atin yung mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinagyayabang niya tayo. Sabihin mo, di ba napakasarap na? Hindi man lang natin narinig. Sinasabi ng Diyos kay Satanas, have you considered my son? Kung ano yung man ang pangalan mo, yung lingkod ko si Robert, yung lingkod ko si Ana, yung lingkod ko si Baste, yung lingkod ko na nandoon sa yung lingkod ko na yan, nakikita mo ba yan, Satanas? Sila ay naglilingkod, mabuti ang kanilang pamumuhay, may takot sila sa Diyos, hindi sila gumagawa ng masama. Dumarating sa ating mga pagsubok sapagkat tayo ay ipinagmamalaki ng Diyos. Gustong ipakita ng Diyos kay Satanas na kaya nating lupigin ang mga pagsubok na iyan. Yan po si Job.
Yan po ang kanyang pit, yan po ang kanyang, that is the pit of Job. Ano po? Pangalawa, ano po? Ang tanong kay Moses, why am I in this situation? Ano po? Bakit nandito ako? Ano? Ang sarap ng buhay ko dun sa ang sarap ng buhay ko dun sa Egypt Dun sa palasyo ng paraon Bakit dumaan na ako ay kailangan umalis doon sa palasyo at ako ay tumira doon sa ilang. Titira ako doon sa disyerto. Ang sarap ng buhay Kumbaga nandoon siya sa comfort zone niya. But why this thing has happened to him? Balik ko po yung kwento na Si Job, siya po ay ipinanganak, isinilang, inilagay dun sa basket at siya po ay pinaanod sa ilog. At siya po ay nakita nung anak ng paraon. Alam ng anak ng paraon na ito ay isang Hebreo. Kaya naghanap siya ng magpapalaki. Mga galaga sa kanya. Nagpahanap siya. Ngayon, si Moses, ano po? Nung si Moses ay inalagaan na, kumbaga lumaki na, ibinalik na siya doon sa anak ng paraon. So tumira siya doon sa palasyo ng paraon. Siya po lahat ng luxury, lahat ng masarap na sitwasyon doon sa buhay ay naranasan niya doon sa palasyo ng paraon sapagkat siya ay inaring anak ng, kumbaga apo na siya ng paraon. Ngayon, pero itong si Moses, alam po niya na siya ay hindi Ehipsyo. So, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan. Alam niya, Hebreo siya. Tinignan niya yung kanyang mga kababayan sapagkat alam niya kung gaano hirap ang dinadanas ng kanyang mga kababayan. Sila ay gumagawa ng tisa sa bawat araw na magdaan. Sila po ay gumagawa ng tisa upang pagtayo doon sa mga pyramid. Okay. Nakita niya ang hirap ng tapos pagdating po niya doon, nakita niya nag-aaway yung isang Egyptian at saka isang Hebreo na kanyang kababayan. So, tinulungan po niya yung Hebreo na kanyang kababayan, napatay po niya yung Egyptian. So, yun ay nakarating kay Paraon. Nakarating kay Paraon niya. So, pinahanap niya itong si Moses upang ito ay ipapatay. So, nagtago ngayon. Itong si Moses, doon nakarating siya sa Midian, doon sa bundok, doon sa ilang, doon siya tumira. Nung siya po ay umalis doon nagtago, umalis sa Egypt, siya po ay 40 years old. Nung siya po ay 40 years old, nakarating siya doon sa Midian, tumira po siya doon ng 40 years. Meaning 80 years old na siya. Nagkaanak siya. Nagkaroon siya siyempre yung asawa niya, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng 2 anak. Ngayon, ang trabaho po niya ay nagpapastor po siya ng kawan o ng mga alagang hayop ng kanyang biyenan na si Jethro. Minsan siya po ay nagpapastor, nadala po niya ito sa bundok ng Horeb. Bundok ng Diyos. Kinausap siya doon ng anghel ng Diyos. Doon po sa doon sa nasusunog na puno. Nagliliyab na puno. Pumunta po siya doon. Sabi po, meron siyang narinig na tinig doon. Sabi, hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat banal ang lugar na ito. Dito po sa dito po sa chapter 3. Ito po. Basahin ko po. Ito po. Exodus chapter 37. Exodus. Thank you, Lord God. Exodus chapter 3. Ito po si Moses na ang pinag-uusapan dito. Exodus chapter 3 verse 7. Pasimula po ito sa verse 7, 8, 9 hanggang 10. Okay. Exodus chapter 3 verse 7, 8, 9, 10. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nung sila po ay nag-uusap na dito sa verse 7, nakita ko labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Kausap po niya si Moses. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Can you imagine that?
ang mga Israelita, sila po ay naging alipin, naging alila, naging busabos doon po sa Egypt for 400 years. 400 years po silang dumadalangin. Ano po? Napakatagal na panahon. Pagdating po dito sa Exodus chapter 3 verse 7, dito lang po nagsalta ang Diyos. Sabi niya, narinig ko ang kanilang mga daing, narinig ko ang kanilang mga hinaing. Chapter 3 verse 7. So kahit na ano pong mangyari, ano po? Kahit na gaano katagal, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing. Ang sabi niya, alam ko ang hirap na lang tinitiis at narinig ko ang kanilang mga daing. Verse 8, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Verse 10, ano po? Ang sabi po doon, kaya bumaba ako, sabi ng Diyos, upang sila ay ialis at iligtas sa kanilang pagkakaalipin. Verse 10, kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo ang Ehipto, mo sa Ehipto ang aking bayan. Ano po ang dahilan kung bakit itong si Moses, siya po ay nakarating doon sa Midian? Sapagkat si Moses po ang siyang itinalaga ng Diyos na siya ang maglalabas sa kanyang bayan mula po sa pagkaalipin doon po sa Ehipto. Pero sa umpisa pa lamang po, ang sabi ng Diyos dito sa verse 7, verse 8, kaya bumaba ako upang iligtas ang aking bayan, ilabas sila. Kung bagay dito sa verse 10 na ito, pinapakita lang dito na ikaw ang mangunguna, ikaw ang tatayo, kasi hindi naman pwedeng ako na Diyos ang siyang tatayo upang ilabas sila. Kailangan meron akong gagamitin. So, okay. Alam po ninyo yung mga nangyayari sa buhay po natin, mayroong may plano ang Diyos eh. Doon pa lang sa pagkasilang ni Moses, doon sa pagkalagay sa kanya doon sa basket, sa kanyang paglaki doon sa palasyo ng Paraon, sa kanyang pagkapatay doon sa Ehipsyo, may dahilan. Kung hindi niya napatay itong Ehipsyo na ito, hindi siya pupunta doon sa ilang. Mananatili siya sa palasyo ng Paraon. Pero paano siya makakausap ng Diyos kung siya ay nandoon sa palasyo ng Paraon, sapagkat doon ay palagi siyang busy? Samantalang dito, ang kanyang ginagawa ay mag-alaga ng kawan, magpastol. So yun ang ginagawa niya. So malayo siya dun sa sa kaabalahan. Ang tinitingnan niya ay ang mga kawan. Dito pa lamang po ay natitrain, nasasanay na si Moses kung paano mga siwa ng kawan. So dito ay tinrain siya ng Diyos kung paano pangalagaan ng kawan. So dito, verse 10, tinawag na siya, ikaw ang maglalabas. Maraming mga pagsubok ang dinaanan ni Moses, sapagkat nung siya ay nandoon na. Nung nandoon na pinangungunahan niya ang Israel sa paglabas mula sa Ehipto, nandoon na, daming mga reklamo. Sabi nila, dinala mo kami dito, wala namang kami makakain. Dinala mo kami dito, wala namang mga gulay, wala namang mga sibuyas. Wala namang karne, wala namang tinapay. So ang Diyos, ano po ang ginawa ng Diyos? Nagpaulan po siya ng mana. Ano po? Kumain sila hanggang sa mabusog sila. Nagpadala siya ng maraming pugo. Ano ba? Nanghuli sila, kumain sila hanggang sa mabusog sila. Eat all you can. Kumain ka hanggat gusto mo. Yun ang ginagawa ng Diyos sa kanila. Kumain ka hanggat gusto mo. Eat all you can. Kumuha sila ng maraming mana, umumuli sila ng mga pugo, ito ay kanilang niluto. Eat all you can. Walang pagkaubos, uminom ka hanggat sa gusto mo. Doon pa lang po sa aklat po ng Genesis, ng Exodus, meron ng eat all you can. May tinapay na, yung mana. Merong karne, yung mga pugo. May tubig na umagos mula doon sa bato.
So, ang kumpleto ang bigay ng Diyos sa atin. Sa mga pagdating po sa mga pagsubok, nandiyan lahat ang mga pangangailangan natin upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Yes! Nandoon sa comfort zone si Moses, pero tinawag siya ng Diyos sapagkat siya ang gagamitin ng Diyos na mangunguna sa paglabas ng kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin doon sa mga Ehipsyo. Salamat sa Diyos. Ngayon, kaibigan ko, maraming mga Kristiyano na tinuruan ng mga kapwa Kristiyano, naturuan ng mga pastor, naturuan ng mga purok leader, naturuan ng mga cell group leader. Naturuan po doon sa mga Bible study. Kaya po kayo tinuturuan, kaya po kayo sinasanay upang kayo man ang siyang magbahagi ng salita ng Diyos upang yung mga taong makaririnig doon sa tinig ninyo sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos, sila po ay makakilala, mapag-unawa nila na sila ay kailangan ng lumabas mula sa pagkaalipin doon po sa mga kasalanan na umaalipin sa kanila. Amen. Hindi naman po lahat ng hindi ikaw mo sinabi ng alipin, alipin talaga na Hindi po. Alipin ng kasalanan ang nandito sa ngayon. Doon po sa panahon nila Moses, sila po ay alipin ng Ehipsyo. Pero ang mga tao ngayon, ito po ay alipin ng mga bisyo, alipin ng masasamang gawa, alipin ng masamang ugali. Praise God. Kaibigan ko, matagal na po tayong nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Matagal na po tayong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kumilos po tayo. Marami na po tayong natutunan. Marami na po tayong nalalaman. Ibahagi po natin ito sa ating kapwa. Yung kaya sama mo sa trabaho. I-share mo sa kanya yung mga nalalaman mo. Anong nalalaman mo? Kung paano kang pinagpala ng Diyos, kung paano mo siyang nakilala. Ganun po yun. Kung paano ikaw ay gumaling sa iyong sakit, sa iyong mga karamdaman, na ikaw ay dumalangin, lumapit sa Diyos. Kung paano ikaw ay tumaas na-promote sa iyong trabaho. Yun po ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos na mailabas doon sa pagkaalipin. Paano kang dati dami-dami mong bisyo. Ang bisyo mo ay ito. Pero ngayon, wala ka ng bisyo. Salamat sa Panginoon. Paano? Kasi po nakalaya na sa pagkaalipin. Ginagamit po tayo ng Diyos. Hindi naman po lahat tayo ay magiging pastor. Hindi po lahat ay magiging mga misyonero. Hindi po lahat ay magiging bishop. Hindi po lahat ay magiging tagapagturo. Pero pwede po natin i-share ang mga salita ng Diyos upang marami pa po ang mga tao na makawala doon sa mga pagkaalipin sa maling gawa. Yan po si Moses. Okay, una si Job. Pangalawa si Moses. Pangatlo, sino naman? Ang aaralin po natin ngayon ay nakatala po dito sa aklat ng Genesis. Okay. Okay. Genesis chapter 50. No? Okay, dito na lang po sa Genesis chapter 37. Para po hindi na masyadong Genesis chapter 37. Sino ba itong karakter na ito sa Biblia na ating aaralin na nakasulat dito po sa Genesis chapter. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Okay, chapter 37, Genesis. Ganito po ang nakasulat. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinitirhan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na. Sino po yung si Jose? Ito po ay ang bunsong anak ni Jacob mula sa kanyang ito po ang bunsong anak ni Jacob.
Siyempre, sa kanyang asawa. Okay. Ganito po. Si Jacob po ay meron pang dalawang asawa. Itong si Bilha at saka itong si Zilpa. Meron silang mga anak. Sila po yung mga kasama ni Jose sa pangalaga ng mga kawan ng kanilang magulang na si Jacob. O merong mga ginagawang mali itong mga kapatid ni Jose na isinusumbong naman niya sa kanyang amang si Jacob. Ngayon, ganito. Si Jacob, itong si Jose ay ipinanganak nung matanda na itong si Jacob. Kumbaga, ano ba tawag doon na menopause baby. Menopause baby itong si Jose. Kaya mahal na mahal ni Jacob itong si Jose. Pero, ito po ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Siyempre, kasi nakita nila, mahal na po nila ni Jacob itong si Jose. Alam po niyo, bibilisan po natin yung kasaysayan. Itong si Jose po ang tawag po sa Biblia Joseph the Dreamer. Siya po ay mapanaginipin. Siya po ay nanaginip. Sabi po niya na habang sila po ay kumbaga naggagapas. Po, yung kaya po lang kanilang mga ginapas na yung mga bundle nila. Yung mga ginapas po nila yung ginapas niya tumayo. At lahat ng mga ginapas ng kanyang mga kapatid, sila po ay yumuko sa kanya. Galit na galit po yung kanyang mga kapatid. Ang sabi po ng kanyang mga kapatid, bakit? Ang ibig mong sabihin, iyuyuko kami sa iyo? Ikaw ang mga ngatsiwa, mga ngalaga sa amin? Yung po sabi niya, galit na galit sila sa kanya. Tapos sumunod na panahon naman. Nanaginip na naman siya, ikinwento na naman niya. At sabi niya, sa akin panaginip, yung buwan, yung araw, at 11 bituin, yun ay yumukod sa akin. Sabi na galit yung mga kapatid niya, at yung kanyang nanay, at yung kanyang tatay na, sapagkat sabi na, ibig mo sabihin, ikaw ang magiging, ikaw ang sa amin, you will rule over us. Yun po, hindi ko po alam sabihin sa Tagalog. You will rule over us. And sabi po nila, yes, ganun po nangyari. Ngayon, alam po ninyo, yung po buhay ni Jose, bata pa lang po siya talaga namang marami na siyang mga pagsubok na dinadaan. Bakit? Kasi inihahanda po siya ng Diyos dito sa kanyang magiging mission. Ano po? Si Jose po, siya po ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid doon sa mga Midianites. Ano po? Doon sa mga siya po ay ipinagbili. Okay. Thank you, Lord God. Genesis chapter 37 verse 27. Chapter 37 verse 27. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Okay. Mabuti pa ipagbili lamang natin siya. Umpisan ko po dito sa verse 26. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Sapagkat pinlano po nilang patayin itong si Jose. So dito sa po verse 27 gito, mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. Mayroon na dito yan. Okay, verse 28. Nang malapit na ang mga mangangalakal. Okay. Nang malapit na, ito po yung hinihulog nila ito sa dito po sa verse 23. Paglapit ni Jose ay hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Doon po, hinulog si Jose doon sa balon. Tapos po dito sa verse 28, ang sabi po nila, ipagbili na lamang natin siya. Ito po, ipagbili na lamang natin siya. Dito po sa verse 28, nang malapit na ang mga ngalakal, inihaon siya. At siya ay binenta. Alam po ninyo,
yung pong pit, yung pong balon na ating pinagdadaanan, hindi po yan ang katapusan ng ating buhay. Hindi po yan ang dulo ng ating buhay. Yung pong mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, hindi po yan ang dulo ng atin. Hindi po yan ang katapusan natin. Hindi po yan ang katapusan ng ating istorya, ng ating kasaysayan. No. Sapagkat dito po mismo, kung ating pong mababasa, kung ating pong mauunawaan, dito po sa verse 27 and 28, ang sabi po doon, dito po sa verse 23, siya po ay inihulog dun sa balon. So maraming mga problema, maraming suliranin na pinagdaanan itong si Jose. Ngayon, pagdating dito sa verse 27, siya po ay binenta. Pagdating po dito sa verse 28, siya po ay iniahon. So, pagdating po sa mga problema, sa mga suliranin, sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, yung pong ating mga katunggali, kaaway, sila po mismo ang siyang mag-aahon sa atin. Sila po mismo ang siyang kukuha sa atin upang tayo ay makaalis doon sa balon. Ito po, napakaliwanag. Kung sino po yung naghulog sa kanya doon sa balon, sila rin ang nag-angat sa kanya. So pagdating po ng panahon na tayo po ay mayroong mga problema, mga suliranin, ang mga problema at suliranin na yan na pinanggalingan, yung nagbigay sa atin ng mga problema at suliranin na yan, sila rin po ang tutulong sa atin upang tayo ay makaahon, makaalis dyan sa problema at suliranin na yan. Huwag po tayong manghinawa. Galit na galit ka doon sa mga taong yan na nagbibigay sa'yo ng problema at suliranin. No, my friend. Ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo sila. Huwag mo silang sumpain. Huwag mo silang kagalitan. Huwag mo silang hahamakin. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang tutulong sa iyo. Ang sabi nga po doon sa napag-aralan natin nakaraan, ako mismo ang bababa. At dito naman po, kay Jose, yung kaaway niya mismo, kung sino yung naghulog sa kanya, doon sa hukay, siya rin ang nag-ahon sa kanya. So, binenta siya. Nakarating siya ng Ehipto ulit. Okay, nakarating siya sa Ehipto. Doon siya ay binili ni Potiphar, yung isa sa katiwala ng yung hari ng Ehipto, itong si Potiphar. Magaling siya, maayos siyang magtrabaho. So, sa kanyang pagtatrabaho, dahil nandoon ng Diyos, pinagpapala siya ng Diyos, kinakasihan siya ng Diyos, so lahat ng kanyang ginagawa, ito ay nagiging maganda, masagana at nasa ayos. Nagustuhan siya ngayon ng hari ni Potiphar. So ano po nangyari doon? Itong si Potiphar na bumili siya kanya upang siya ay maging alipin niya. Si Potiphar mismo ang siyang nagsabi na siya ang magiging katiwala ng buong bansa. Binigyan niya ng singsing. Kaibigan ko, pag dumarating po tayo sa mga pagsubok, mga kahirapan sa ating mga buhay, sabihin at isipin po natin, hindi ito ang aking katapusan. Ito ang pasimula ng aking pag-angat sa kahirapan. Ito ang pasimula ng aking pag-angat mula sa aking pagkaalipin. Ito ang pagsimula ng aking pag-angat mula sa kadustaan. Excuse. Ano po yung dito na ano? Ano po ito? Ano po ninyo na ano? Yung po mga dito po sa 41 na ano? 41:14. Siya po ay ginawa po siyang tagapamahala. Okay. Ito pong chapter